Spiritual renewal, spiritual na pagbabago, ito ang ating buhay sa harap ng Diyos. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, hindi tayo dapat maghimagod, bagamat ang ating pagkataong labas ay pahina. Bakit sinabing ang ating pagkataong labas ay pahina, mga minamahal? Ang ibig sabihin kasi nagbabago yung ating edad. Ayaw sa gusto natin, mga minamahal, ay tatanda tayo. Pero hindi ibig sabihin ang katandaan natin ay excuses para hindi natin gawin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Dahil ba, matanda na ako, pagbigyan nyo na ako. Hindi po. Hindi excuse yun. Sabihin mo matanda ka, choir member kasi ako, matanda na ako. Hindi. Mga minamahal. Wala kasi nakasulat sa Banal na Kasulatan. Ang sabi sa Banal na Kasulatan, mga minamahal, kaya nga hindi kami nangihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina. Sa salimutan kasi pagbigyan na natin yan, total matanda na yan eh. Ay pinagbigyan ng pinagbigyan, tumanda tuloy ng paurong, sabi ng Banal na Kasulatan. Ang laking lakad ay paurong at hindi pasulong. Parang bata, mga minamahal, hindi bata pa yan, pagbigyan lang natin. 5 taon na, hindi bata pa yan, pagbigyan natin. 10 taon, hindi bata pa yan, pagbigyan natin. Susunod na panahon, 15 years old na, almost adults na, mga minamahal, ang isip bata pa rin. Bakit? Palaging pinagbigyan. Sa Banal na Kasulatan, mga minamahal, pag binasa natin ang kabuuan, ang sabi, hindi palaging gatas ang ating kakainin. Naintindihan natin yon? Hindi palaging gatas ang ating iinumin hanggang pagtanda. 24 years old ka na, bata, gatas pa rin ang inumin mo. Kumakain ka na tinatawag na hard food, kailangan niya ng iyong katawan. Ganun din sa ating spiritual condition. Kaya sinasabing spiritual renewal, mga minamahal, o spiritual na pagbabago, nagbago na tayo sa harap ng ating Diyos. Iba yung ating kalagayan nang tayo ay bagong Kristiyano, baguhang Kristiyano. Iba naman ang ating kalagayan habang lumilipas ang panahon, dapat tayo ay nagiging matured na Kristiyano. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ibig sabihin, marunong na tayong umunawa, hindi tayo palaging inuunawa, mga minamahal. O kagaya dyan sa inyong mga upuan, mga minamahal. Ako napakarami ko nang nakausap. Mga minamahal. Sabi nung isa, Brad, isipin mo naman ang aga-aga naming dumalo. 6:00 pa lang, nandyan na kami sa Amoranto, nakaupo kami. Pagdating ng 7:00, ang sabi nung isa, umalis kayo dyan, puwesto ko yan. 7:00 yun ha. Pagdating ng 8:00, lipat sa kabila. May dumating na naman, Brad, alis kayo dyan, puwesto namin yan. Pagdating ng 9:00, mga minamahal, nakalipat na naman sa kabila. Saan ba tayo nagsimula? Nagsimula tayo sa pula, napunta sa blue, nasa dilaw na ngayon. 9:00 na, mga minamahal. May dumating na naman, Brad, alis kayo dyan, pwesto ko yan. Lipat na naman sila, napunta sa green. 10:00 na yon, magsisimula na yung ating gawain. Habang nananalangin, nakalabit pa, Brad, alis kayo dyan, pwesto ko yan. Ay di umuwi na lang, sabi, alis daw eh. Pamilya, umuwi na lang, mga minamahal. Di ba? Ang ibig sabihin, iba yung hamon natin. Yung hamon natin sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, dapat meron tayong spiritual na pagbabago, meron tayong spiritual renewal, nang ibig sabihin, habang tumatagal ang panahon, tayo nakakaunawa. Kahit nakaupo ka na dyan, pag may nakita kang dumating na baguhan, tumayo ka, ibigay mo ang iyong upuan, ikaw ang pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Diba? Yung isa naman, sis, wag ka dyan, doon ka sa tabi ko, akong bahala sa iyo. Tuwan-tuwa naman yung sister, mga minamahal. Ang asawa niya, Japanese national. So nandito naman siya, bakasyon nila yon. Tuwa-tuwa yung sister, ay, ang ganda pala sa Manila, sa Pilipinas. Isipin mo, ang ganda ng pwesto mo. May aakay pa sa'yo, katabi mo siya. Meron kang kakwentuhan. Hindi ba? Maya-maya no, sis, 250. Ano po yun? 250, yung upuan mo, 250 yan. Bayad pala, bayad na yan. Binayaran na yan ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal. Kaya lahat ng uupo dyan, first come, first serve, libre yan at walang bayad. Di pinagbigyan, binigyan ng 250, mga minamahal,
Di lagi silang magkatabi. Isang buwan lumipas. Sis, pakibayaran nito. Ano po yan? Yan ang bill ko sa tubig tsaka sa ilaw. Ha? Bakit? Nakaupo ka sa pwesto ko Bayaran mo yan. Nagsumbong sa akin yung ating mahal na kapatid, kaya ko alam ikwento. Sabi ko, wag mong tignan yung tao. Ang tignan mo, ang Diyos na pinaglilingkuran mo. At kung gano'n ang gagawin sa'yo, andyan ang mga beloved children. Pwede mong lapitan at magsabi ka sa kanila. Ang tanong, mga minamahal, sino ngayon ang merong tinatawag na spiritual renewal? Mga minamahal, kung dyan lang tayo, nakaupo at hindi tayo naging pagpapala, hanggang dyan ka lang, hindi ka aabot sa langit. Pero kung nandiyan ka nakaupo at naging pagpapala ka, meron kang spiritual renewal mula sa kinaupuan mo, may langit pang naghihintay sa'yo. Sigurado ba yung palakpak nyo na yan? Yung nagpapabayad, sigurado ba yan? Palakpak nyo? Yung humihingi ng pambayad sa tubig ilaw, sigurado ba yung palakpak nyo? O biglang walang pumalakpak? Di ba? At tinalakay natin ito, mga minamahal, kasi anytime babalik ang ating mahal na Panginoon. Kaya merong sinasabing the challenge to serve. Ito'y hamon sa ating paglilingkod. Kung meron kang kakulangan, hindi ang tao ang magpupuno niyan. Ang magpupuno na kakulangan mo, ang Diyos na iyong pinaglilingkuran, walang iba, ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Dahil sa susunod yan, yung baguhan na tumanggap ng challenge, hindi siya naghimagod kahit na anong katisura ng binigay mo sa kanya isang araw, mapapakinggan mo siya, nakatayo na sa pulpit, sa stage, nagsasabing pinagaling siya ng Diyos, pinagpala siya ng mahal na Panginoon, buo ang kanyang pamilya, masaya siyang naglingkod sa Diyos. Ikaw na nagbigay ng katisuran, diyan ka pa rin sa iyong kalagayan. Naintindihan natin. Kaya merong tinatawag na spiritual renewal. Ang sabi, hindi tayo dapat maghimagot, bagamat ang ating pagkataong labas ay nangihina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago araw-araw. Kailangan araw-araw nababago yung ating pagkataong loob. Hindi palagi tayong baguhang Kristiyano. Kailangan marunong na tayong umunawa. Kung dati-dati tayo ang ini-entertain, sinasalubong, binibigyan ng upuan, ngayon, ikaw na nagbebenta ng upuan, mali. Dapat ngayon, ikaw na ang nagbibigay ng upuan sa baguhang dumarating. Di ba? Minsan, piloso pa, nagbago na ako, Brad. Ano naman po ang pinagbago nyo? Dati, pag dumalo po ako, inaalalayan ako, binibigyan po ako ng upuan. Ngayon, ako rin po nagbibigay ng upuan, may bayad nga lang 50 pesos. Nagbago ka nga. Hindi nga lang papunta sa langit, mga minamahal. Kaya nang sabi ng verse 18, samantalang kami nagsisitingin hindi sa bagay na nakikita, kundi sa bagay na hindi nakikita, sapagkat ang bagay na nakikita ay may katapusan. Datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang katapusan. Palakpakan natin ang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Yung palang spiritual renewal, mga minamahal, ang tingin natin sa bagay na hindi nakikita. Ang ibig sabihin, lahat ng bagay na nasa langit, kahit malamangan ka pa ng kapwa mo, huwag ka lang manlalamang dahil nakatingin ka sa bagay na hindi mo nakikita at yan ang buhay na walang hanggan, pangako ng ating mahal na Panginoon na makituparan. Samantalang ang bagay na nakikita, mga minamahal, yung upuan na yan, ibigay nyo na sa kanila. Di ba? Ibigay nyo na yan sa kanila. Mga minamahal, bakit? Pag naiwan sila sa radyo, kanila na lahat yan. Ikaw na tumitingin sa bagay na hindi nakikita, meron kang spiritual renewal, ang hindi mo nakikitang langit, kaharian ng Diyos ay makikita mo ng dalawang mong mata. Ang Diyos na hindi mo nakikita, Espiritu, nararamdaman mo, ay makikita mo mukhaan sa piling ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Kaya pag meron tayong spiritual renewal, meron tayong tinatawag na revival comes. Ibig sabihin, dumarating ang muling pagbangon. Kung tayo'y bumagsak, mga minamahal, revival is always there. Kung magsusumikap ka, kaya may sinasabing revival comes, ibig sabihin, darating sa'yo ang muling pagbangon. Kung nalupaypay ka ngayon, huwag mong pabayaang malupaypay ka. Tanggapin mo ang hamon sa paglilingkod sa Diyos at darating sa'yo ang sinasabing muling pagbangon, sinasabing revival comes. Kandi po. The second book of the Chronicles, chapter 7, verse 14.
If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. God bless you po. Ikalawa mga taga-Kronika, Kapitulo 7, versikulo 14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ang kanilang masasamang mga lakad, aking nga didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Palakpakan po natin ng isang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Revival comes, dumarating ang muling pagbangon. Huwag natin pabayaang palagi tayong talunan, mga minamahal. Tanggapin natin ang hamon, mga minamahal, dahil merong tinatawag na pagbangong muli. Ang sabi, kung ang aking bayan tinawag sa magitan ng aking pangalan ay magpakumbaba, ito lang ang ating kailangan. Maging baguhan ka o datihan ka, magpakumbaba ka, at dumalangin. Ngayon, alam na natin sino ang ating dadalanginan. Sino na ang Diyos na ating tatawagan. Noon, lahat ng Diyos, tinawagan natin, lahat ng santo, tinawagan natin, mga minamahal. Pero ngayon, one thing is certain, alam na natin kung sino ang Diyos na ating tatawagan. Walang iba ang ating pinakamamahal na Jesucristo, ang totoong Diyos na ipinangaral ng ating mahal na magulang sa Panginoon, na sa ating buhay ay nagmanifest ang kapangyarihan. Kaya kanina pa lang, during service, saan ka makakitang during service? Kapag ang baguhan ay nagpabautismo, pag-aho niya sa tubig, siya na ang magsasabing totoong pinagaling siya ng ating mahal na Panginoon. Merong tinatawag na immediate manifestation. Ito'y kapangyarihan ng Diyos sa totoong iglesia ng ating mahal na Jesucristo. Kaya ang sabi, kung ang bayan ng Diyos at ikaw ay bayan ng Diyos, ang sabi, ikaw ay magpapakumbaba, dumalangin, hanapin ang aking mukha at telekuran ng kanyang masamang lakad. Aking ang didingging sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Kaya pala sinabing revival comes, mga minamahal, o dumating ang muling pagbangon. Ano ba ang pagkukulang mo? Kung magagawa mong magpakumbaba, kung magagawa mong dumalangin, hanapin mo ang mukha o katwiran ng Diyos, mga minamahal, ang sabi, didingging ka ng mahal na Panginoon. Mula sa langit, didingging ka ng ating mahal na Panginoon. Sabi, ikaw ay patatawarin. Ang sabi rito, mga minamahal, at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Kaya pala sa atin, ang kagalingan, very common na sa atin yan. Alam natin, kapag seryosong tumanggap sa mahal na Panginoon, talagang gagaling. Bakit? Nasa banal na kasulatan, yan ay revival na dumarating sa lahat ng nagpapakumbaba sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Pero pag nanatili tayong matigas, mga minamahal, ang matuwid ay pipikit ang mata. Ikaw ay pipikit ang mata, pero magkaibang lugar ang iyong patutunguhan. Sabi ng ating nabasa, isa sa pagkabuhay na magmuli sa piling ng Diyos at isa naman sa paghatol. Kaya ang sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ang kailangan natin, hanapin mo ang mukha ng Diyos. Dumalangin ka sa Panginoon, ikaw ay magpakumbaba, nasa iyo ang kapatawaran, nasa iyo ang paggiling ng Diyos, may kagalingan ka pang tatanggapin mula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. And finally, ang sabi, o dito muna tayo sa isa, bago tayo sa final verse natin rather, merong tinatawag na humble service. Pag naglingkod sa Diyos, mga minamahal, tinanggap mo ang hamon, merong tinatawag na humble service. Ang ibig sabihin, mga minamahal, mapagpakumbabang serbisyo o paglilingkod. Kindly. The book of Acts, chapter 20, verses 19 and 20. Serving the Lord with all humility of mind, and with many tears and temptations which befell me by the lying in wait of the Jews, and how I kept back nothing that was profitable unto you, but have shewed you, and have taught you publicly and from house to house. Dito po sa aklat ng mga gawa,
Kapitulo 20, versikulo 19 at 20. Na ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip at ng mga luha at ng mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa pagbakay ng mga Hudyo. Kung paanong hindi ko ikinait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na pakikinabangan at hayag na itinuro sa inyo at sa mga bahay-bahay. Amen. Palakpakan uli natin ng malakas ang ating Panginoon. Sabay-sabay tayong pumalakpak ng may galak at lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Humble service, ibig sabihin mapagkumbabang serbisyo. Pag nasa atin dumating na yung revival sa atin, mga minamahal, muling pagbangon, dapat meron tayong humble service. Para manatili sa atin, yung challenge ay napapagtagumpayan natin. Ang sabi ng ating nabasa sa verse 19, ako'y naglingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip at ng mga luha at ng pagsubok na dumating. Itong nakasulat na ito sa verse 19 ng Gawa, Kabanatang 20, ito ang naranasan ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Ang ating mahal na magulang sa Panginoon naglingkod sa Diyos, sinasabing with a humble service o mapagpakumbabang serbisyo. Paglilingkod, mga minamahal, ang sabi na may mapagpakumbabang isip, kalakip ang mga luha at pagsubok na dumating. Magkakasama pala yun, mga minamahal. Ang isip mo'y mapagpakumbaba, kalakip ng iyong pagluha, lumuluha ka lahat ng daing mo sa mahal na Panginoon mo ipinararating. Hindi yung sama ng loob mo sa kapwa mo ipinararating. Mga minamahal, sa Diyos natin ipinararating. Ang ating mahal na Panginoon, ang ating pinakamalapit na Jesucristo, siya ang ating sumbungan. Sa Kanya natin sasabihin lahat ng ating pangailangan. Kaya nga napakahalaga yung ating panalangin, mga minamahal. Pag hindi ka nagpuri sa bahay, wala kang panalangin. Pag hindi ka dumalo, wala ka rin panalangin. Paano ka didinggin ang ating mahal na Panginoon? Paano ka luluha sa mahal na Panginoon? Luluha ka rin pag ang iyong kasalanan nagbunga na ng karamdaman. Muli kang luluha, pero doon na sa paghatol kapag ang iyong kasalanan ay nagkaroon na ng kabayarang kamatayan. Kaya ngayon na tayo lumuha, mga minamahal. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, gamitin natin ang pagpakumbaba ng ating isip at tayo ay lumuha at maging sa mga pagsubok na darating. Ang sabi, mga minamahal, ng verse 20, kung paano hindi ko ikinait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na pakikinabangan at hayag na itinuro sa inyo. Itong ginawa ng ating mahal magulang sa Panginoon. Ipinahayag sa atin, ano ang bagay na pakikinabangan? Ano ba ang bagay na pakikinabangan? Ang tamang salita ng Diyos? Walang kulang, walang sobra. Kung ano nakasulat sa banal na kasulatan, yan ang ipinangalan ng ating mahal na magulang sa Panginoon, yan ang ating napakinggan, yan ang ating isingawa, diyan tayo pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kaya kung madalian ang iyong pagsunod, madalian ang pagpapalang nasa iyo. Kung ayaw mong sumunod, hanapin mo ang pagpapala hanggang kamatayan, wala kang matatagpo ang pagpapala. Bakit? Dahil hindi mo tinugon ang hamon ng paglilingkod, mga minamahal. Wala kang spiritual renewal, wala kang revival, wala kang humble spirit, mga minamahal. And finally, dapat ang nasa iyo, pag napagtagumpayan mo ang hamon, meron kang sinasabing the crown of life. Ito na ang huling wakas ng ating buhay sa daigdig na ito at patuloy na buhay sa piling ng ating mahal na Panginoon. Last verse, kindly maghanda po ating manugtog, mga magpaawit. The book of James, chapter 1, verse 12. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Santiago Kapitulo 1, versikulo 12. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya itatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, ang putong o korona ng buhay, the crown of life. Sabi ng ating nabasa, sino ang tatanggap nito? Ang sabi, yung taong mapalad na nagtitiis. Ang sabi, sapagkat pagkasubok sa kanya,
Habang tayo ay tumatanggap ng challenge, ng hamon, mga minamahal, tayo ay nasa pagsubok. Pero ang sabi, mapalad ang taong nagtitiis sapagkat pagkasubok sa kanya, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Kaya doon natin mapapatunayan, totoo bang iniibig natin ng Diyos, mga minamahal? Amen? O tanggapin natin ang challenge, sinasabing the challenge to serve. Ito ang ating paglilingkod na may hamon sa harap ng ating mahal na Panginoon. Ang kailangan natin, spiritual renewal para dumating ang sinasabing revival, magkaroon tayo ng humble service, and finally, what we have is the crown of life. Meron tayong tinatawag na putong o korona ng buhay. Lahat tayo tumayo at lahat ng inyong dala, nasa left and right wings, mga nasa ilalim, mga nasa garahe, sayang ang araw na ito, mga minamahal. Samahan nyo sila sa harapan, hihintayin natin sila, habang tayo umaawit-awiting ang buhay ko'y para sa iyo. Kanino natin ihahandog ang ating buhay? Sa hamon ng buhay na ito, meron tayong paghahandugan sa salibutan, meron din tayong Diyos sa langit na paghahandugan. Kanino natin ihahandog ang ating buhay? Tayo umawit.